Mga kapatid, muli po, andito ang inyong maliit na lingkod na may dala-dala na naman na mabubuting balita para sa lahat. At tingnan nyo mga kapatid, subukin nyo na magtiyaga na manood sa mga bali-balita sa telebisyon. Diba? Napakarami na ang mga nangyayari ngayon at patindi ng patindi, pabigat ng pabigat ang mga nangyayaring mga hindi dapat sanang mangyari. Dahil itong ating bayan ay maliit pa ako na naririnig ko na ito daw ay ating lupang sinilangan ay lupang pangako. Diba? Lupang pangako daw itong Pilipinas. Kan tawagan ito Pilipinas, pinili Pilipinas. Tama ba yung ating mga narinig noong unang panahon, mga kapatid? Tayo ay bata pa. Dahil sa ngayon, ating kwentahing mabuti, kung isang lugar ay pinili, maliban na lang kung Diablo ang pumili. Diba? Baka pinili ata ng Diablo ito para na dito ganapin yung lahat nilang mga kasamaan. O ang Ama na nasa langit na lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ang pumili dito sa ating bayan. Ano sa palagay nyo mga kapatid? Sino ang pumili? Sino yung tinutumbok ng salita na ang ating bayan na Pilipinas ay pinili? Ang tanong, sino ang pumili? Pinili ba ng Diablo o pinili ng ating Ama na nasa langit? Bago tayo lumaot mga kapatid, mensahe na dala-dala ng inyong maliit na lingkod mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating hari ng mga hari, ay tanggapin niyo muna ang basbas ng ating Panginoong si Isa. Sa inyo mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating hari ng mga hari ay sumain niyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At dito mga kapatid, kailangan tayo ay maging bukas ang ating pangunawa sa mga salita na ating maririnig dito sa maliit na palatuntunang ito mga kapatid. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng pag-asa. Dahil yung iba nawawala na ng pag-asa, ang dami nang nagpapakamatay. Ang dami nang nagpapakasama. Dahil ito yung nakasulat sa banal na kasulatan na sa huling araw ang masasama ay magpapakasama pa. Yan. Ngunit yung mabubuti, magpapakabuti pa. Ang problema, yung dalawang yan ay nag-aaway. Parehas. Ang tingin nung masama dun sa mabuti, masama. At ganun din yung mabuti sa masama, ang tingin niya talagang masama. Ay, hindi na bali yun dahil talagang masama siya. Diba? Pero yung mabuti, sasabihan ng masama na masama, ay yun ang ayaw ng Ama. May ganti sa iyo. Ikaw na masama na magsasabi ka sa mabuti na masama, may parusa kasama. Pero yung mabuti na magsasabi sa masama na masama ay may ganting pala. Ayan, pala, pagpapala ang ibibigay ng ating masama gano'n. Yeah. Tingnan nyo yung ating mababasa doon sa Kawikaan 29:27. Inyo, hanapin natin yung Kawikaan 29:27. Pagkatapos ng mga awit
Yun, aklat ng mga awit mga kapatid. Mahaba ba yun? Hanggang 29 ba yun? Ayan, 29. Kawikaan, 29, 27. Ayan lang mga kapatid, kailangan pag tayo ay nakikinig dito sa maliit na programang ito ng ating Ama na binigay na dito sa lupa. Kailangan mayroon tayong yan, bulpen at mayroon tayong papel o kaya libro na paglilistahan. Ayan. Dahil yan yung isa na gustong maganap ng ating mga kapwa-tao na nagsasalita sa television. Sabi labanan daw yung fake news. Pinagsisigawan nila, sabi nila katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Against ba kayo doon, mga kapatid? Katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Ang problema ay yung katotohanan ay galit yung masama sa katotohanan. Diba? Sabi nga nila masakit daw tanggapin yung katotohanan. O paano mangyayari ngayon yung paano maghahari yung katotohanan kung masakit palang tanggapin? Di ba? Pag-aralan na lang natin. Matuto tayong tanggapin kung ano yung totoo, mga kapatid. Kagaya ko, isang halimbawa sa akin, mga kapatid, tinanggap ko yung mga pula sa akin ng mga tao. Diba? Ganun ako Sabi nila sa akin, nung medyo bata-bata pa ako, nung binata pa ako, sabi sa akin nung mga may edad na, ng mga babae, mga matatandang babae, kanya sa akin, may itsura naman itong batang ito, kaya nga lang, ano sa tingin nyo? Ngayon wala na kayo makita ang itsura. Balbas na. Dahil pinagbabawal ng ating ama magputol ng balbas, kung ikaw ay kanyang lingkod. Kung hindi ka lingkod, bahala ka. Diba? Pero pag lingkod ka ng ama, bawal magputol ng balbas. Pinagtatawanan ito ng mga may pinag-aralan. Dahil bawal nga, may mga balbas sa kanila, marumi daw, hindi ganyan. Pero ba't sinasamba nila yung mga rebulto na may mga balbas, di ba? Bawal daw sa kanila, masama daw, madumi daw sa paningin nila yung mga may balbas. Maganda nga tingnan, walang balbas. Pero yung utos ng ama ang dapat masunod. Magpuputol ng balbas. Pero hindi naman lahat ng tao may balbas. Mayroon talagang binigyan ng ama na magkaroon ng balbas, pero hindi binigyan. Paano kung puputol ng balbas kung wala ka ng balbas, di ba? Yung meron lang. At kung ano binigay sa'yo ng ama, huwag mo nang tanggalin. Ang pinapatanggal lang sa atin ng ama ay yung masamang balat, yung maruming balat. Yan, yung pagtutuli. Tuliin yung masamang balat. Ang pula sa akin ng mga tao, sabi may itsura daw ako. Kaya nga lang sabi sa akin, sa Ilocano, sabi nila ay batulay. Yan, tanggap ka. Hindi ko matanggap noon. Hindi naman ako mahilig magtitingin sa salamin Tambalugo, ika nila sa akin, mahaba yung katawan, may yung paa. Ganun ako, ganun yung itsura ng sinugo. Tanggap ko yun. Yun yung totoo yun talaga itsura ko, di ba? Hindi, kahit tumayo kasi ako dito, hindi na rin makita dahil kalahati lang katawan. Yun yung totoo. Kailangan matuto tayo na tanggapin na ang katotohanan. Masusuri naman natin ang ating sarili kung totoo yung sinasabi sa akin. Sa atin, halimbawa, ikaw ay bulag yung isang mong mata, sabihin sa'yo, bulag. Pag sinabing gano'n, magagalit ka ba? Ay, totoo namang bulag yung isang mong mata. Pag sinabi sa'yo, pilay ka, pilay. Ba't ka magagalit? Ito totoo. Diba? Hindi natin dapat ikahiya yung ganun. Tingnan nyo kagaya ni Vice Ganda, ang sabi nila doon, na pula sa kanila, kabayo. Diba?
O ginawa pa nga niya ang pelikula, si Kabayo, ang tawag ata, Pitrang Kabayo ata, pamagat nung pa yung pelikula. Okay. So, dahil si matangkad, mahaba yung parang kabayo, tapos yung mukha yung medyo pugis, pahaba. Di ba? Kaya tawag nila Kabayo. Nasasaktan ba siya, mga kapatid? Yumaman pa nga sa pag-aako niya nung kanyang itsura o kaanyuan. Pag sinabi niya, ikaw ay masipag, diba? Ikapurihan yon. Dahil kung totoo, ay kung hindi naman totoo, at ikaw ay tamad, diba? Ay matutuwa ka bang sasabihin ka, ikaw ay masipag, ikaw naman ay tamad. Diba? Yun yung masama. Sasabihin sa'yo yung hindi tama. Yun yung fake news, sinasabi nila. Sipag mo naman. Sisipagin makikita mo yung kalat. Di ba? Kaya yung kung ano yung totoo, tanggapin natin ng maluwag sa ating puso. Katulad ng 10 utos. Dahil yan ay totoo, mga kapatid. Buong kautusan, tanggapin natin yan dahil yan ay katotohanan, mga kapatid. Huwag tayong magalit doon. Dahil yung natutuwa sa tama ay yun yung nalulugod ang ating Ama. Kagaya nung nung Kawikaan 29:27, ano yung ating mababasa dito? Basahin natin. Ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid. At ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Ayun, yun baliktaran. Yun sana ang yun sana ang dapat mangyari. Yung masama ay masama sa paningin ng mga taong matuwid. Yun yung tama yun na dapat gawin. Ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Ayun yung masama. Matuwid na nga yung ginagawa ng tao ay masama pa sa paningin mo. Diba? Ang tama ay ito. Ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid. Yun. Masama sa paningin ng ganap na tao yung hindi matuwid sa lakad. Yun. Yun ang tama na dapat gawin. Kapag ikaw ay matuwid, ay siyempre punahin mo yung mga gawain baluktot. Palitan ng matuwid. Hindi yung mga baluktot ay yung tutuwirin. Yung mga mali ay yung gagawing mabuti. Hindi tama yun, mga kapatid. Yun yung mga salita na ating naririnig sa may mga matataas ang pinag-aralan. Ituwid natin ang mali nating nagawa. At paano mangyayari yun, mga kapatid? Paulit-ulit ko itong binabanggit. Paano maitutuwid yung mali? Ang malinaw doon, palitan ng matuwid yung mali. Huwag mong itutuwid yung mali. Mababali lang yun. May kwan yun, may marka na siya ay mali. Palitan mo na lang. Mas maganda. Palitan mo ng matuwid yung mali. Palitan mo ng tama yung mali. Huwag mong itutuwid yung mali. Huwag mong itatama yung mali. Gulo ang hatid niyan, mga kapatid. Halimbawa yung anak mo pumatay at sinadya niya. Paano itutuwid yun? Pumatay. Wala nga, paano may tutuwid yun? Ang gawin doon, magsisi, tanggapin kung ano yung kaparusahan na para sa kanya. Tanggapin niya. Huwag mo na ipaglaban na gagawin mo siyang hindi pumatay. Kakatwiran mo, hindi niya pinatay, hindi pumatay, hindi niya ginawa. Ayun yung pagtutuwid ng mali, pagtutuwid ng baluktot. Mga tuwiran ka ay kitang-kita naman, maraming ebidensya. Mas siya nga ay pumatay, kaya ay nagnakaw, napakaraming ebidensya. Huwag mo na itanggi. Yun yung pagtutuwid ng mali. Tatanggi mo, tatakpan mo yung mga kasalanan.
dito nangyayari yung salitang ito na ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid at ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Yan. Yan ay dapat alam nating lahat. At ang lahat ng kasamaan, mga kapatid, ay yung pagsuway sa kautusan. Nandun yung lahat ng uri ng kasamaan, yung pagsuway sa kautusan. Ngayon, yung mga kasamaan na yan, mga kapatid, yan ay aalisin ng ating Ama dito sa huling araw. Ayan. At ano yung mga palatandaan, sino ang mag-aalis ng mga kasamaang yang mga kapatid? Ha? Basahin natin Zacarias 3:8 hanggang 9. Yan. Mabanti tayo mga kapatid. Zacarias 3:8 hanggang 9. Amos Zacarias 3:8 hanggang 9. Tingnan nyo, yung mga kasamaan yan, mga kalukuhan yan, maaalis yan mga kapatid. Yan ay gagawin ng ating Ama sa isang araw. At yung araw na yan, ito. Makinig kayong mabuti. Sino, nakuha na natin? Zacarias 3:8 hanggang 9. Dinggin mo ngayon, O Josue, na pangulong saserdote. Dinggin mo at ng iyong mga kasama na nakaupo sa harap mo, sapagkat sila'y mga taong pinakatanda. Sapagkat narito, aking ilalabas ang aking lingkod na sanga. Sapagkat narito, ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue, sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata. Narito, aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw. Sino ang saan magsisimula yung pag-aalis ng kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw? Ano ang palatandaan, mga kapatid? Ayon, nandun sa ibabaw ng bato ay may 7 mata. Narito aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan sa lupaing yaon sa isang araw. Ang palatandaan, mga kapatid, ay ang 7 mata. Ito yung 7 ilawan, mga kapatid. Yan, habulin natin dun sa Apokalipsis 5:1 hanggang 10. Tingnan nyo, yung 7 mata, mga kapatid. Apokalipsis o pahayag. Kung sa cellphone kayo nanonood, pahayag, mga kapatid. Ito ay pahayag. Pahayag 5:1 hanggang 19. Ito yung palatandaan. Ito yung nag-aalis. Ano ba kayo na? Ng kasamaan sa isang araw. Tandaan nyo mabuti 5:1 hanggang 9. Yan. Kuha nyo na. Pahayag 5:1 hanggang 9, 10. 10 ba? Hanggang 10. Basahin na natin. At nakita ko sa kanyang kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Yun, 7 mata ito, mga kapatid. 7 tatak, 7 ilawan, 7 sungay. Ito yung 7 sanga. Yan, makukumpleto dito. At nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig.
sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man? At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari pinatay na may 7 sungay at 7 mata. Nabasa natin to kanina. May 7 mata. Na siyang 7 espiritu na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal, na sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit. Kita nyo, yung mga ito ay kasama itong 7 matang ito ay kasama dun sa sa mga banal na nag-aawitan ng bagong awit. Isang bagong awit. Isa lang ito mga kapatid. Isang awit lang ito. At ito yung nandito ngayon sa amin mga kapatid. Kung gusto mong malaman at matuto nung awit na ito, itong bagong awit na ito, isang bagong awit na ito mga kapatid. Ayan, lumapit ka dito at magtanong ka. At pakikita sa'yo itong awit na ito kung gusto mong matuto. Tuloy natin hanggang 10. Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa, at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y naghahari sa ibabaw ng lupa. Yung mga naghahari sa ibabaw ng lupa ay sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit. Saan kayo nakakita ng ganito mga kapatid? Yung sa pamamagitan ng 7 mata na nandito sa sa 6, 5, 6. Nakita ko sa gitna ng luklukan at ang 4 na nilang nabuhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari pinatay na may 7 sungay at 7 mata. Ito yung bato. Ang bato kasi dito sa Biblia, malaking bato ay ang ating Panginoon. Sa ibabaw ng bato, sa ibabaw ng Panginoon yun, ay may 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ngayon, may 7 dito mga kapatid. Kagaya rin yan, mayroon kaming 7 ilawan. Yan yung simbolo ng 7 mata. 7 ilawan. At itong 7 ito, kaya sinasabi ko nga sa ating mga kasama, ako yung ika-7 mga kapatid. Ako yung ika-7. Buo pa ba tayo? Ayan. May listahan tayo dyan. Kung wala, banggitin natin mamaya kung sino-sino. So, pwede na ngayon. Yung pangalan nung una, Laurolitana, yung unang mata. Yung pangalawa, Ronald. Yung pangalawa, Ronald Litana. Yung pangatlo, Gimaris Kakatyan. Pang-apat, Ranel Litana. Pang-5,
Cherry Litana. Pang-anim, Lolita Litana. Pang-pito, ito yung inyong abang lingkod, ang sanga ng Panginoon. Yung pangalan ko dito na nakarehistro, Lauro Litana. Junior ko yung una. Natatakbo. Yun. Itong pitong ito mga kapatid, hindi pwedeng pagmalakihan ng kahit sino. Dahil ito'y ilaw. Ito yung pitong tatak. Pag nagsalita itong mga ito, maniwala kayo. Nasabi ko sa inyo. Ito pinagpapauna ko sa inyo. Dahil may mga masamang mangyayari. Kapag ito ay binaliwalan. Dahil ito yung sinasabi nga kanina pagkabanggit ito. Pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Itong pitong ito mga kapatid, alam nila yung bagong awit. Hindi ka makakadamay, hindi ka makakasama sa pitong ito kung hindi mo alam yung bagong awit. Ayan. Kaya nakasulat nga doon sa 9, sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit. Diba? Ito yung pitong mata. At doon sa 10, at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Alam niyo, yung paghahari nito mababa. Hindi paghaharing nagmamataas. Naghahari ito mga ito napakumbaba mga kapatid. Hindi ito nagmamalaki ng kung ano-ano. Basta ang itinuturo nito kung ano ang utos ng ating Ama. Yun yung pinagagawa rito mga kapatid. Kailangan maging masipag ka dito sa pagsunod. Dahil papagtamad ka, hindi mo masusunod ang utos ng Ama. Sinasabi ko sa iyan mga kapatid. Sa inyong lahat. Kailangan maging masipag ka rito. Pagtamad ka dito, sinasabi ko sa iyo. Mag-aaway lang kayo ng mga sanga ng Panginoon. Kung gusto mo makasundo ka rito, ng mga may tirintas at may mga tatak ng kumpleto, magpakasipag ka na sumunod sa utos ng ating Ama. Dahil sinasabi ko, hindi mo pwedeng pagmalakihan ang may mga may tirintas. Dahil sinugo ng Ama yan. Sinasabi ko, kahit saan kayo pumunta, may pangako ang ating Ama sa mga yan. Marami na sumubok dito. Mga armado pa nga mga sumubok dito. Ito yung pinagpapauna ko lang para pagdating ng panahon na yon, ligtas na kami. Dahil pag hindi ko ito sinabi sa inyo, may parusang darating sa amin. Pag hindi ko pinagpauna sa inyo ito. Dahil ang kaparusahan ng Ama nandito na sa lupa at kinausap na niya ang mga kaparusahan, yung mga salot. May mga biglang sakit na darating sa inyo mga kapatid kapag kinontra nyo ito. Kahit isa sa kanila. May hindi natin kayang labanan yun mga kapatid. Hindi mo kayang barilin yung pagsakit ang dumapo sa iyo. Kahit gaano kahaba yung kuko mo, hindi mo kayang kalmutin yun. Kung binigyan ka ng Ama ng karamdaman. Kaya ito, binabanggit natin kanina na hindi na-i-record na kung sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman ay wala pang nalalaman na gaya ng nararapat niyang malaman. Ngayon kung makikinig ka dito at ikaw ay susunod, sinasabi ko, pati ako pupurihin kita. Ikaw ay aking tunay na kapatid. Kapag sumunod ka sa mga patakaran ng ating Ama. At sinasabi ko nga, kailangan tayo dito ay magpakasipag. Dahil yung pagpapakasipag, ayan ay makikita sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng ating Ama. Tingnan nyo yung mga nakasulat na mangyayari sa hindi nagpapakasipag. Ano sa Kawikaan 19:5?
Ito ang tunay na kasipagan, yung pagsunod sa utos ng ating Ama. 19:5 para maalalayan kayo ng Espiritu Santo. Kawikaan. Ano tayo? 19:5. Bahala kayo dyan kung kung hindi nyo matandaan itong mga mensahe ng ating Ama. Napakarami nito. Anong minuto na tayo? 19:05 ba? 19:15 naman. 30 minutes, 34 seconds. Ako, yan, maghahabulan na naman tayo sa 19:15, 5 po. yun nakalagay. Ay, 19:15. Hindi ko nakita yung malabo kasi yung unong. 19:15. Yan, pasensya na mga kapatid, 19:15. Ito'y mapalad tayo mga kapatid dahil pinapaalam sa atin sa mga bagay na ito. Na ito'y hinahangad nga itong panuorin ng mga anghel mga kapatid. Itong mga bagay na ito. Kaya mapalad, magpasalamat tayo palagi sa ating Ama dahil may ganito mga kapatid. Ito yung isang daan na binibigay ng ating Ama sa ating harapan para tayo ay mapabuti. Tayo'y mailingid sa kapahamakan. Basahin natin, Kawikaan 19:15. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Diba? Hindi ako may sabi nito, nakasulat ang linaw. Kawikaan, katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Diba, yung tamad ka sa pagsunod sa utos ng ating Ama, siyempre gutom ka. Gutom ka, naghahangad ka kung sino kaya ang makapag-a-advise sa akin. Ayun, yun ang iisipin mo dahil hindi mo nga sinusunod yung utos ng Ama. Kung kani-kanino ka lumalapit, nagpapa-advise kung anong dapat gawin. Samantalang kung sumusunod ka sa utos ng ating Ama, hindi ka maghahanap ng mag-a-advise sa'yo, kundi ikaw ang mag-a-advise sa kapwa mo. Siya na nga. Andun pa sa 26:14 hanggang 16. Nang Kawikaan pa rin. 26:14 hanggang 16. 14, 16. Ganun nawawalan tayo ng saysay kapag kapag naging duwag tayo. Natatakot kasi tayo na sumunod sa utos dahil marami kasing manunuya ang tawag doon. Manunuya o anong tawag pala sa Tagalog, nanunuya. Naglilibak at sa Ilocano ay mananguyaw. Sabi na mananguyaw. Nauyaw. O tutuyain ka dito, uyawin da kadtoy pag pumasok ka rito. Kaya yung iba natatakot pumasok dito dahil may nakausap na ako gustong pumasok dito. Kaya nga lang iniisip daw niya ay maraming masasama daw na salita ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Kaya ayaw niya. O, di ba? Mas mahal nila yung ibang tao kaysa sa utos ng ating Ama. Ay sabi ng ating Ama, ibigin mo ako ng buong puso mo at ang pag-ibig na papakita natin sa ating Ama ng buong puso ay yung pagsunod sa kanyang buong kautusan rin. Kaya ito yung mangyayari kapag ating kinatatamaran, ating kinaduduwagan yung pagsunod sa utos, ito yung mga paalala sa atin. Ito'y paalala mga kapatid. Ito hindi ito pang tuya sa ating mga katayuan sa buhay, kundi ito'y paalala sa atin para tayo ay umangat sa ating katayuan na kinasasadlakan ngayon mga kapatid.
Kung tayo man ay ganito, may panahon at ito nga ang panahon para mabago ito. Nandiyan yung mga kapatid. Paalala, pagpapauna, pinagpapauna ko lang. Hindi ka nakakarinig ng salita dito na para ikaw ay laisin, sabi sa Ilocano, o kaya ikaw ay kutsain, kundi nakakarinig ka dito ng salita para mabago ang iyong pagkatao dahil sabi ng ating Ama, tayo ay sumunod sa Kanya sa pagbabagong lahi. Siya nawa. Sana unawaan nyo ito mga kapatid. Ito'y para sa inyo na mga nakikinig. Basahin natin Kawikaan 14, 26, 14 hanggang 16. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa kanyang higaan. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, napapagod siyang dalhin uli sa kanyang bibig. Ay, ganun ba? Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kanyang sarili kaysa 7 tao na makapagbibigay ng katuwiran. Ito nyo. Parang may nakita na rin siguro kung ganito. Kaya lang hindi ko ganong napapansin. Kaya kung may ganito man, mga kapatid, kung tayo may mga katangi ang ganito, sinasabi ko, inuulit sa inyo, hindi ko kayo dito inuuyaw kung kayo man ay ganito. Halimbawa man kayo ganito, alisin natin yung ganito sa ating pagkatao, mga kapatid. Tayo ay mabago sa pamamagitan ng programang ito na ibinigay sa atin ng ating Ama. Dahil hindi naman talaga tayo ganito. Ang utos sa atin ng ating Ama, tayo ay magpakasipag. Yun ang utos sa atin. Ibig sabihin, pag tayo ay tamad sa pagsunod sa utos ng ating Ama, ibig sabihin, hindi pa natin naririnig yung kanyang mga utos. Na hindi pa natin ginagawa eh. Ngayon, pag atin ang narinig, gawin na natin ngayon yan. Para mawala sa atin yung mga ganito. Di ba mga kapatid? Inuulit ko, ito ay hindi pangungutya. Ito ay pagtuturo ng tama. Yung nabanggit na natin kanina na ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid at ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama. Baka ganun ang gawin niya sa akin. Okay lang. Walang problema sa akin. Kung anong pumasok sa kalooban nyo, yun yung ipinasok ng Ama sa inyo. Dahil ang Ama ang nagpapatakbo ng lahat ng pag-iisip ng tao. At lahat ng mga araw na dumarating, siya nakakaalam kung ano ang ilalabas nito, mga kapatid. At ayan pa, next, yun namang sabi niya dun sa mga nasa katotohanan at na mga sumusunod sa kanyang mga utos. Yun yung mga masisipag sa gawain pinag-uutos ng ating Ama ay nandun sa Juan 8:31 hanggang 32. Kay Juan naman tayo. Juan 8:31 hanggang 32. Ba tayo? Medyo umiinit na yung panahon, mga kapatid. Kuha nyo na, mga kapatid. Juan 8:31 hanggang 32. Yan, basahin na natin kung inyo nang nakuha. Juan 8:31 hanggang 32. At sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Sa 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kailangan manatili tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, para makalaya tayo sa pagkaalipin ng
pagkaduwag, yan, pagkaduwag at ang pagkatamad. Diba? Pag hindi ka sumusunod sa utos ng ating Ama, hindi mo pinaglalaban yung kanyang mga aral, duwag ka. Na, kapag hindi mo ginaganap yung kanyang pinag-uutos, teka. Excuse mga kapatid. Nakikialam na naman. Malamig na. Pag hindi mo ginaganap yung kanyang utos na manalangin sa kanyang mga itinakdang oras, sumamba sa kanyang itinakdang araw, ang ibig sabihin nun, isa kang tamad. Diba? Hindi mo ginagawa eh. Kapag hindi mo ipinaglaban yung mga salita ng ating Ama, yung kanyang mga aral, pag hindi mo ipinangaral, ang ibig sabihin dun, duwag ka. Tama ba o hindi? Matapang ka kapag ipinapangaral mo at kaya mong banggitin sa harap ng maraming tao ang mga utos ng ating Ama. Isa kang tunay na matapang na kanyang linikha. At isa kang pinakamasipag din. Kasama ka sa mga pinakamasipag na nilikha ng ating Ama kung tinutupad mo yung kanyang utos na manalangin sa oras, araw na kanyang itinakda, mga kapatid. Yan. Pati yung kanyang buwan. Nandito nga tayo sa unang buwan. Bagong buwan na naman ngayon dahil bagong unang Sabat na naman ngayon eh, Marso ba tayo ngayon? Pitsa 1 tayo? Pitsa 1 pala tayo mga kapatid. March 1. March 1, Sabado, 2025 mga kapatid tayo ngayon. At ngayon pala ay 5 ang Sabado. Pambihira, 3 beses lang ata ito sa loob ng isang taon na mayroong buwan na 5 ang Sabado. 3 ata o 2. Ayan mga kapatid, kailangan ay tayo, maging panatili para makilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ay makapagpapalaya sa atin. Yung katotohanan, yung manatili tayo sa salita ng ating Ama, yung makakalaya tayo, makakaiwas tayo sa mga kapahamakan, sa mga karamdaman. Kung may karamdaman tayo, gagaling tayo mga kapatid. Ito yung mabisang gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Yung pagtupad sa kanyang utos. Kaya unti-unti kang palalakasin ng ating Ama dito. Kung ikaw man ay mahina. Kung ikaw man ay may karamdaman, no, bigat, unti-unti kang gagaling. Unti-unti ka magkakaroon ng dakilang karunungan, mga kapatid. Ngayon, dito naman tayo sa tungkol sa nabanggit natin kanina na yung 7 mata. Diba? Nabanggit natin kanina na sila ay sinugo sa lupa. Ayan. Ang utos na magpakatapang at sundin yung 10 utos. Andun kay Josue. Josue 1:5 hanggang 9. Josue. Parang bihira natin mabasa ito. Ayun, nasa pagkatapos ng Deuteronomio. Josue 1:5, 6, 7 hanggang 9. Ayun, hanggang 9. Kita mo yung sabi sa binabanggit natin kanina, magpakatapang. Kaya ang tunay na matapang ngayon nga ay yung may mga 30 na alam na yung bagong awit. Yung isang bagong awit nasa kanila, matapang yun. Kaya kahit nag-iisa yan, okay lang. Dahil ang kasama niya ang Ama. Dalawa. Basahan natin sa Josue yung sinasabing magpakatapang at
magpakalakas. Josue 1:5 hanggang 9. 9. Basahin na natin. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano nga ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibinigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Yung mawawakasan mo yung iyong mga misyon sa buhay. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Alam mo yung kawakasan kasi dito sinasabi, matatapos mo ng maayos ang lahat niyang pinagagawa sa iyo. Mawawakasan mo. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Diba mga kapatid, napakaganda yung pangako niya. Magpakalakas, magpakatapang. Ngayon, doon naman sa mga duwag. Ayan. Ang sabi ng ating Ama dito sa mga duwag. Ito, dalawa naman yung 4 dito. Apokalipsis 21:8. Biglang last, mga kapatid. Biglang napunta tayo doon sa last. 21:8. Ito yung sabi doon sa mga duwag, mga kapatid. Pahayag. Kung sa cellphone natin nahanapin, pahayag. Kung sa Biblia, Apokalipsis 21:8. Basahin na natin. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Biruin mo, 2 beses ka palang mamamatay dito. Tingnan mo, kabilang yung mga duwag, sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya. Kasama na dun yung kwan. Dahil kapag matapang ka kasi masipag ka eh. Diba? Kapag masipag ka, matapang ka. Dahil hindi mo magagawa yung kasipagan mo kung wala kang taglay na katapangan. Diba? Ito yung katotohanan, mga kapatid, sinasay ko, inuulit ko. Kung tayo man ay mayroong ganito na katangian sa buhay, hindi ko kayo inuuyaw. Sinasay ko. Sinasabi ko lang ito para din sa inyong sarili, para tayo ay mabago. Dahil ito nga ay daan patungo sa pagbabagong lahi. Ngayon, dito naman sa
para tayo ay hindi makarating sa dagat-dagatang apoy na sinasabi. Upang huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy, pag-aralan natin na sawayin. Sawayin yan. Sa mga sarili nilang ginagawa, ang ipinagagawa ng Ama sa langit ang dapat gawin na inuutos. Ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mo na may kabagsikan sila upang maging magpakagaling sa pananampalataya. Sawayin na may kabagsikan. Nga, basahin natin unang Timoteo 5:13. Atras naman tayo. Ito yung dalawang talata na ito bilang panghuli ata na pa natin. Wala na eh. Unang Timoteo 5:13. Isa lang. Tapos ay sa Tito 1:12. 13 hanggang 16. Unang Timoteo, nakuha na natin? Basahin na kagad natin. 5:13. At bukod dito ay nangag-aaral din naman na maging mga tamad na magpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad kundi matatabil din naman. Matatabil, tama ba yung pagkasabi? At mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Mga tinakwil ata ito. Nag-aaral naman na maging pinag-aaralan bang katamaran? Nakasulat eh. At bukod dito'y nag-aaral din naman na maging mga tamad. Pinag-aaralan ba yung katamaran? Yan ko lang itinaka na. Yan lang natin nabasa to. Nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. Ibig sabihin, nakikikape, ganon. Pag oras ng tanghalian, lipat muna ng bahay. Kunwari, nakipag-istoryahan, naabuti ng pananghalian. Ganon siguro. Parang ganon tinatarget nito. Bahala na sila dyan. Basta sinabi na natin kung ano yung pinapasabi ng ating Ama. At doon sa Tito, 1:12, 13 hanggang 16. Tito. Ayun. Kasunod yung Tito. 1:12 hanggang 16. 1:12 hanggang 16. Ito pa. Basahin na natin. Nakuha natin? Kalapit lang naman ng Tito 1:12, 13 hanggang 16. Sinabi ng isa sa kanila rin ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Grita kailan paman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ano ba to? Ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Matatakaw ng mga tamad. Ulitin nga natin. Ang patutuong ito'y tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Yun daw yung mga sinungaling. Yan, mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Tingnan nyo mga kapatid, baka may nakakasama kayong ganito. Ha? Inyong sawayin daw na may kabagsikan. Kung may kasama kayong ganito, sawayin mong may kabagsikan. Yun nakasulat eh. Ibig sabihin, pagalitan mo kung mayroon kang nakasamang
masasamang hayop, matatakaw na mga tamad, kailangan sawayin mo na may kabagsikan. Yun yung nakasulat, mga kapatid. Hindi ako nagsasabi nito, ang banal na kasulatan. Ituloy natin doon sa 14, na huwag mga kinig sa mga kata ng mga demonyo, mga Hudyo, mga kapatid, pasensya na, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. May mga ganito pa ba, mga kapatid, sa panahon ngayon? Ito'y inayunan lang natin kung ano yung ipinababasa sa atin ng ating Panginoong si Isao Ama. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay muli kong inuulit sa inyo, ito ay para sa lahat. Unawain ng mga bumabasa, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko kanina, inuulit ko na naman, ito'y hindi pangungutya, kundi ito ay pangangaral. Ayan. Ito'y panghuli, mga kapatid, sa mensahe na ibinigay sa atin ng ating Panginoong si Isao Ama. At sana sa mga nakarinig ay binigyan kayo ng ating Ama ng malawak na pangunawa at para din sa inyong ikaliligtas. Sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At ayan, mga kapatid, ay tayo ay magbibigay ngayon ng patutuo dahil kay nakailangan at kasabay niya ang awit ng pagpapasalamat. Ngayon maririnig ninyo ang awit ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoong si Isao Ama dahil sa atin ibinigay at pinatahan ang Espiritu Santo na panganay na anak ng ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya sa pamamagitan nito, mga kapatid, atin ang kunin ang pagkakataong ito para tayo makapaghandog na ng handog na awit at panalangin ng pasasalamat kasabay ang patutuo sa mga salita ng ating Ama na ibinigay niya sa atin sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga kapatid. Panginoon na sisa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Linis sa ating natulog, lahat ng sala ko.
sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y tutulong na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong lukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay kong hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Salamat po, Panginoon.